Ito ay naganap sa isang lalawigan sa Visayas. Halos 3 dekada na ang nakaraan. Dekada 90 na mangyari ang itinuturing niyang pinakanakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Unang beses niyang makararating noon sa probinsya ng nanay niya. Naisipan niyang sumama sa kanyang tiyahin at pinsan nang magbakasyon ang mga ito sa kanila dahil wala naman siyang pasok noon sa paaralan. Masayang masaya si Romel at walang wala sa isip niya na yung inaakala niyang masayang bakasyon na iyon ay mauuwi pala sa isang malagim na trahedya. Mahirap ang naging biyahe nila dahil bukod sa malayo ay punuan pa ang mga sasakyan. Mula sa bahay nila sa Santa Mesa hanggang sa makasakay sila ng barko ay punuan talaga. Bakasyon kasi kung kaya marami talaga ang mga umuwi. Ganun pa man ay hindi pa rin nawala yung kasiyahan at kasabikan ni Romel na makarating sa kinalakhang bayan ng kanyang nanay. At para sa kanya, baliwala yung mga naranasan niyang hirap sa biyahe kung ikukumpara sa mga madidiskubre niya at mga maaaring gawin kapag sila ay dumating na. Katunayan, habang pinapagtas pa lang ng sasakyan yung kahabaan ng kalsada matapos na dumaong yung barko, ay naaliw na kaagad siya sa mga magagandang tanawin na nadaanan nila. Kaya kahit nakabilang yung lalawigan na iyon sa mga mahihirap na probinsya, ay masasabi namang mayaman ito pagdating sa likas na katangian. At tuwang-tuwa si Romel dahil unang pagkakataon niyang makasakay sa isang pampublikong sasakyan sa bubong nito. Dahil sa iilan lang ang mga sasakyan na bumabiyahe noon, kung kaya punong-puno talaga ang mga ito bago umalis ng pier. Siksikan talaga sila. Idagdag pa yung mga bagay ng bawat pasahero. Kaya naman hanggang sa bubong ay hitig na hitig ito. Pero mas mainam na umano iyon na naroon sila sa bubong. Di hamak na mas maalwan kumpara naman kung nasa loob ka na halos hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang sikip. Pero hindi lang pala iyon ang mga naghihintay na kakaibang karanasan para kay Romel. Dahil makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagputok at naramdaman kaagad nila ang mabilis na paghinto ng sasakyan. Ang kasabay noon ay yung pagtagilid nito, sabay sigaw ng konduktor at mabilis na pinabababa ang lahat ng mga nakasakay sa itaas. Pagkababa nilang magpinsan ay nakita kaagad nila yung 2 nakadabang gulong ng jeep at isa-isa na ngang nagsipagbabaan ang mga sakay nito, kasama na ang tiyahin ni Romel na sa loob sumakay. Nakikita ni Romel na napapakamot sa kanilang ulo ang mga tao. Bunga nung hindi inaasahang aberya na iyon. At para kay Romel ay larawan iyon ng kawalang pag-asa dahil madalang ang pagdaan ng mga sasakyan. At kapag may dumaan ay doon palang madadala yung mga gulong upang mapavulcanize. Iisa lang naman kasi ang kanilang reserba. Ganun naman talaga kadalasan.
Pagkat sino ba naman ang mag-aakalang sabay namang puputas ang dalawang gulong. Biglang narinig ni Romel ang kanyang tiyay na tinanong siya kung kaya pa raw niyang maglakad. Mabilis namang sumagot si Romel ng opo, na wala siyang kaalam-alam na napakalayo pala ang kanilang lalakarin. Kung kaya pala nangili sa kanya ang pinsang si Ron. At tinanong din siya nito kung sigurado ba raw siya. Tumango naman si Romel at sinabing kaya niya. Matapos na sabihin ni Romel yun, ay inumpisa na nga nila ang paglalakad. Nakita na rin kasi nila ang ibang mga pasahero na nagsisimula na rin iyanda ang kanilang mga bagahe at maglalakad na rin. Itong iba nga ay nauna na, lalo na yung mga wala namang gaanong dala. Kanya-kanya sila ng direksyon na tinahak. Noong una ay mas na-enjoy pa ni Romel ang paglalakad dahil sa mas nakita pa niya ang kagandahan ng lugar. Kaya hindi niya namin para yung bago at kahit pangisan na siya at pasana ang damit. Nang bigla na lang niyang narinig ang pinsan na sinabing parang hindi raw iyon ang daan papunta sa kanila. Sabi naman ng tiyahin ni Romel ay subukan pa raw nilang dumiretso at baka nanibago lang daw siya. Dahil sa parang hindi nalinisan yung mga daan doon na nagtaasa na ang mga halaman at alay sa magsingkilid ng daan. Hindi kasi nila pinaybay yung dinadaanan ng mga sasakyan. Dahil lupa silang mapapalayo kung gagawin nila iyon. Sa halip, ay sinubukan nila sa bundok dumaan. Alam naman nila ang daan. Pagkat nasubukan na nilang mapadaan doon. Yun nga lang, ay matagal-tagal na rin iyon. Kung kaya marahil ay nanibago sila. Pero iminungkahi nga ng tiyahin ni Romel na kanila pa munang subukang ipagpatuloy yung paglalakad. Hanggang sa magsalitaan na muli si Ron at sinabing mali ang dinaanan nila. Doon na nagsimula yung kanilang kalbaryo. Dahil ilang sandali na lang ay padilim na. Aabutan na sila ng gabi sa paglalakad. Dahil doon ay kinabahan na si Romel. Ngunit nabuhay naman sila ng loob nang makakita sila ng mga tao sa unahan na sa tingin ni Romel ay mga nagtatanim ng palay. Ganun-ganun kasi ang kanilang mga kasuotan. Katulad ng mga napapanood niya sa mga palabas, mga tipikal na magbubukid. Ganon yung kanilang mga ayos. Kaya panandali ang nawala yung kaba na kanyang nararamdaman. Pero nang lalapit na sila upang magtanong, ay dahan-dahang iniangat ng mga ito ang kanilang mga ulo nang mapansin din sila. At laking gulat nila nang kanilang makita ang itsura ng mga ito. Ayon pa sa salaysay ni Romel, hindi niya maintindihan ang eksaktong naramdaman niya noong mga oras na iyon. Sa unang pagkakataon ay noon pa lamang siya nakakita ng mga ganong uri ng hilatsa ng mukha. Mababangis ang kanilang mga itsura na sa paraan pa lang ng kanilang mga pagkakadidig ay ramdam mong hindi maganda ang kanilang intensyon. Kaya wala na silang sinayang na sandali nang makita nila ang itsura ng mga ito.
ay mabilis na silang nagtatakbo. Na kahit nga yung pinsan niya ay naihagis yung bitbit na lata ng biskwit. Ganon din si Romel. Ipinalibag na niya yung pasan-pasan niyang karton ang sigarilyo na naglalaman ng mga pasalubong. Ang tiyahe naman niya na siyang nauuna ay mabilis na napunta sa kanilang likuran at nanakbong pabalik. Panay ang bigas nito ng Jesus Mariosep at aswang. Napaulit-ulit niya iyong binibigkas ng salitan. Naririnig nila yung mga boses na nasa kanilang likuran. Isa pa nga sa mga ito ang nagsabi ng malakas sa kanyang lengguwahe na huwag raw silang patakasin. Nagtatakbo sila ng mabilis at walang planong huminto hanggang sa makarinig sila ng iba pang mga boses sa unahan. At di nagtagal ay nakasalubong na nga nila ang mga ito. Mga kapwa pala nila ito pasahero sa jeep na kanilang sinakyan. At katulad nila ay naliligaw rin umano sila. Sinabi nilang may mga aswang na umahabol sa kanila. At nang mapansin ang kausap nilang lalaki na totoo ang kanilang sinasabi, dahil na rin sa kalagayan nila na nung mga panahong iyon ay umahangos pa at talagang takot na takot, ay mabilis silang hinawi nito at pinapunta sa kanyang likuran. Di nagtagal ay nariyan na nga yung mga humahabol sa kanila. At napasigaw pa ang karamihan sa kanila nang makita ang itsura ng mga ito. Naanimoy takam na takam na mga naglalaway pa. Biglang may tinukot yung lalaki at maya-maya pa ay may baril na itong hawak. Dumambot ito ng kapirasong lupa at inilagay sa dulo ng kanyang baril. Nakita naman nilang napangisi pa ang isa sa mga aswang na para bang minamaliit at binabaliwala lamang iyon. Inasinta ng lalaki yung isa at wala nang sabi-sabing kinalabit ang gatilyo. Kitang-kita nila kung paanong nabaigtad iyon ng tamaan at umatungal ito ng napakalakas. Nakakakilabot yung nilikang ingay nito at kita ang matinding galit sa kanilang mga mukha na gusto talaga nilang suguri na sila. Ngunit nagdadalawang isip dahil sa baril na hawak ng lalaki at batid nilang may nalalaman ito tungkol sa kanila. Kaya labag man sa kalooban nila ay kanila na lang inalalayan ang kasamahang may tama at inakay pabalik. Umalis na ang mga ito at iniwan sila. Dahil doon ay nalaman nilang mali sila ng daan na pinasukan. Kung kaya sama-sama silang bumalik. Sa kanilang paglalakad ay may nakasalubong pa silang kalalakihan. Sa palagay nila ay mag-aama ang tatlong lalaki. Ayon sa kanila ay nakarinig sila ng putok ng baril. Kung kaya naisipan nilang pumunta sapagkat ginutuban sila na baka mayroon na namang naligaw sa pugad ng mga aswang at nais nilang tumulong. Na napatunayan nga nilang hindi sila nagkamali dahil nakasalubong nga nila ang grupo nila Romel at ng pulis. Nagmagandang loob ang tatay ng dalawang pinatilyo na kung payag sila ay maaari silang sa bahay na muna nila tumuloy upang magpalipas ng gabi.
Yun na lang daw ang tanging maitutulong niya sa kanila. Sapagkat ligtas naman na sila sa mga aswang. Nagkasundo naman silang lahat at pumayag. Lalo pa nga. At wala din naman silang dalang pang-ilaw sa madilim na daan. At lupang malayo pa ang kani-kanilang mga destinasyon. Ayon kay Romel, nasapit naman nila ng payapa yung bahay ng kanyang tiyahin kinaumagahan at nakapanatili din ng mahigit 1 linggo. Pero hindi umano niya makakalimutan yung nakakatakot na tagpong iyon sa kanyang buhay nang mapasok nila ang pinaniniwalaang baryo ng mga aswang nang hindi sinasadya. Ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari sa amin nung kasalukuyan kong ipinagbubuntis yung panganay naming anak. Nag-aaral po ako noon sa kolehiyo at graduating na nang makilala ko si Mon. Graduating student din siya sa university na pinapasukan ko sa Shaw Boulevard. Niligawan niya po ako at sa ilang buwan niyang panunuyo sa akin ay sinagot ko siya. Mabait si Mon at marami siyang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Pagdating naman sa pisikal niyang katangian ay masasabi kong wala na rin akong hahanapin pa. Patangkad siya at gwapo. Sabi nga ng mga kaklase namin noon ay bagay na bagay rin kaming dalawa. Nung pasimula ay naging maayos naman ang lahat sa amin ni Mon. Yun nga lang ay natukso kaming pareho na gawin ang isang bagay na dapat ay mag-asawa lamang ang gumagawa. Kaya sa madalas naming paglabas ay nagtunga yung aming pagmamahalan. Bagay na hindi nagustuhan ng mga magulang ko. Hindi nila matanggap yung biglaan kong pagdadalang tao. Mataas kasi ang expectations nila sa akin bilang panganay nilang anak. Kaya nagalit sila sa akin, lalong-lalo na ang nanay ko. Hindi ko raw binigyan ng halaga yung pagpapakasakit nila sa akin, na lahat daw ay kanilang ginagawa na ibigay lamang lahat ng pangangailangan ko, lalong-lalo na sa aking pag-aaral. Kasi po, sa totoo lang, kung anumang uso ng mga panahong iyon ay talagang mayroon ako. Kaya ganun na lang yung pagkadismaya nila sa akin. Sinabi ko sa kanila na handa naman akong panagutan ni Mon at aking ipagpapatuloy ang pag-aaral. Pero matindi daw yung sakit na naidulot ko sa kanila. Sinira ko raw yung kanilang pagtitiwala at hindi ko mano sila nirespeto. Dahil sa pangyayaring iyon ay napilitan si Mon na kunin ako at dalhin sa kanila. Napagkasunduan namin na huminto na lang muna pareho hanggang sa makapanganak ako. Ang gusto nga sana niya ay iwan ako doon sa kanyang mga magulang. Bali ihatid lang daw niya ako at magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Pero hindi ako pumayag. Kaya ang napagpasyahan namin ay pareho na lang muna kaming huminto. Nang dumating kami sa probinsya ni Mon, ay hindi na nagulat pa ang kanyang mga magulang at kapatid. Dahil nakapagsabi na siya sa kanila na ipagtapat na niya bago pa kami umuwi. Kabaliktaran ng mga magulang ko ang nanay at tatay niya. Malawak ang pangunawa nila at tanggap nila ako.
Bagaman kita ko rin sa mga reaksyon nila na hindi rin sila sang-ayon sa nangyari sa amin noong una. Pero sabi nga nila, ay ano pa ang kanilang magagawa gayong naariyan na umano yan at nangyari na. Tanggap naman nila ako, sir, sa kanilang pamilya at mabilis ko pa ngang nakapalagay ang loob ang mga kaanak niya. Masaya sila at excited sa magiging una nilang apo. Dahil sa kanilang ipinapakita sa akin kung kaya napanatag din ako. Maayos at mabuti naman ang kanilang naging pakikitungo sa akin. Kung kaya, walang-wala sa isip ko na makakaranas ako ng hindi magandang karanasan doon sa kanilang probinsya. Isang nakakatakot na karanasan. Isang karanasang hindi ko talaga makakalimutan. Isang araw, naiwan ako na mag-isa sa bahay nila. Sumama kasi si Simon sa mga magulang niya doon sa bukid. Habang yung dalawang kapatid naman niya ay pumasok sa paaralan. Nang mga bandang 10:00 pasado na, ay nakarinig ako ng kakaibang tunog. Laki ako sa Maynila. Kung kaya naisip kong marahil ay normal lang iyon doon sa kanilang probinsya. Naisip kong baka meron talagang uri ng hayop na ganon ang huni sa kanila. Makaraan ang ilang minuto, habang nasa may lababo ako, ay namataan ko si Simon na mabilis na dumaan sa harapan ko. Napasunod pa nga ako ng tingin. Tamang-tama naman, napatapos na ako sa ginagawa kong paghuhugas. Kung kaya, pumunta ako sa may sala. Ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin si Simon. Ang inaasahan ko kasi ay naroon na ito na nakaupo. Ganun kasi ang nakagawian niya. O kaya naman ay naroon ito sa may upuan sa harap ng bahay. Pero wala siya. Kaya pumasok ako ng silid at sinilip siya doon. Naisip kong baka naroon ito. Pero nagtaka ako nang hindi ko rin ito makita doon. Bigla akong kinilabutan. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang nakita kong dumaan kani-kanina lang. Lumabas ako ng bahay doon sa may bakuran para tingnan kung naroon siya. Pero wala. At nagulat ako nang makita ko ang isang malaking aso na kulay itim na para bang may sinisilip doon sa dingding ng bahay. Hindi kasi sementado ang kabuuan ng kanilang bahay. Ang kalahati kasi paitaas ay yari lamang sa kahoy. Noon ko lang nakita ang aso na iyon. At hindi iyon pag-aari ni Lamon. Na nung mga oras na iyon, ang kanilang aso ay kasama nila doon sa bukid. Nang biglang lumingon ang aso nang maramdaman niya ako, nakapatakbo ako dahil sa nakita kong nakakatakot na itsura nito. May kakaiba sa hayop na iyon. Nung punto mismong iyon ay masasabi kong hindi talaga iyon pangkaraniwang aso lamang. Pagkapasok ko ng bahay ay mabilis akong nagsara ng pinto. Abot-abot talaga ang kaba ko noon. Naramdaman ko pa ngang nagpaikot-ikot yung aso sa labas ng bahay. Nanatili lang akong tahimik at nakikiramdam hanggang sa marinig ko ang boses ni Lamon at ng kanyang mga magulang. Pagtingin ko sa orasan na nasa dingding ay pasado 11:00 na. Nasabi ko pa sa sarili ko noon na buti naman at napaaga sila ng uwi
maramdaman kong nasa harapan na sila ng bahay, ay nagbukas na ako ng pinto. Pero laking gulat ko at talagang nakapasigaw na ako ng ubod lakas nang ang makita kong naroon ay yung malaking aso na iyon at isang babae na hindi pa naman masyadong katandaan. Automatiko nang kumilos ang mga kamay ko, wala nang isip-isip pa, at agad kong isinara na muli yung pinto. Gulong-gulo ang isip ko. Di ko maipaliwanag kung paano nangyari ang mga bagay na iyon, dahil rinig na rinig ko ang kanilang mga boses. Bigla pang naputol noon yung pagmumuni-muni ko nang marinig ko ang boses ng biyanan kong babae at pinabubuksan sa akin ang pinto. Pero hindi ko ito sinunod. Nagbingi-bingihan ako. Tinakbo ko na rin kaagad yung nag-iisang bintana ng bahay at isinara ring mabuti iyon. Sunod kong narinig na nagsalita si Mon at pinabubuksan din sa akin yung pintuan. Sumagot ako at sinabing kung siya talaga yan, ay sabihin niya sa akin yung petsa ng una naming pagkakakilala. Nakakabinging katahimikan ang sumunod. Wala akong narinig na sagot mula sa labas. Lumipas pa ang halos 10 minuto na naroon lang ako sa may likod ng pinto at patuloy na nakikiramdam. Dumadagundong sa lakas ng pagkalabog yung dibdib ko. Kabadong-kabado talaga ako. Nanuyo yung lalamunan ko sa sobrang takot. Hanggang sa narinig kong muli ang boses ni Mon at ng mga biyanang ko. Nagtataka sila kung bakit raw saradong-sarado ang buong bahay. Pinabuksan nila sa akin yung pinto. Pero sa halip na sumunod, ay muli kong tinanong si Mon kung kailan kami una nagkakilala. Mabilis naman itong sumagot at sinabing araw ng kalayaan, June 12. Naroon kasi kami sa school noon, hindi para pumasok, kundi para dumalo sa isang programa ng pagtatanghal para sa nasabing okasyon. Dahil sa narinig ko, ay mabilis ko nang binuksan ang pinto, pagkat naisiguro ko na sila na ang nasa labas, si Mon at ang kanyang mga magulang. Pagbukas ng pinto ay bakas sa mga mukha nila ang matinding pagtataka. Agad akong napayakap sa kanya at napaiyak. Kaya panay ang tanong nila sa akin kung ano raw ang nangyari. Ayoko sanang sabihin sa kanila at hayaan na lang na pag-isipan nila ako ng hindi maganda kesa ang mag-alala pa sila para sa akin. Pero pinilit nila akong magtapat. Kung kaya, ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. At tulad nga ng inaasahan, ay lubhanga silang nag-alala para sa kaligtasan ko at ng aming anak na ipinagbubuntis ko noong mga panahong iyon. Kinagabihan ay pinaramdaman pa kami ng mga pinaghihinalaan naming aswang. Kaya nang sumunod na araw ay muli silang nag-usap-usap. Narinig ko sa kanila na mayroong nagbabalak sa amin ng anak ko ng masama. Kaya napagkasunduan nila noon na ilayo na muna kami. Dinala nila kami sa kapatid ng nanay ni Mon doon sa bayan. Tamang-tama naman, napakante ang pinapaupa nitong bahay doon. Hindi na muling naulit pa ang pangyayari na iyon hanggang sa maisilang ko ang aming panganay na anak.
At iyan po, Sir Pipi, ang nakakatakot kong karanasan na hanggang ngayon di sariwang-sariwa pa sa aking alaala na mayroon palang mga tao na may kakayahang makapanggaya na sabi ng mga biyanang ko ay mula sa angkan ng mga aswang. Ang tatay po namin ay taga-Western Visayas talaga. Hindi ko na lang po babanggitin yung mismong lugar nila. Ang nanay po ang talagang taga-Misamis at nang magsama sila ay kanilang napagpasyahang doon sa probinsya nila nanay tumira. Kwento ng tatay namin noon, doon sa kanilang lugar ay hindi na bagong bagay ang tungkol sa mga aswang. Mula ng araw nang magkaisip sila ay naririnig na nila itong madalas, lalo na sa mga usap-usapan at tumpuan ng mga tao doon sa kanilang probinsya. Lalo na kapag mayroong biglaang namamatay doon sa kanilang baryo. At ang sinasabi nilang dahilan ng pagkamatay ay aswang. Kung minsan naman, mismong mga kamag-anak nung namatay ang nagsasabing inaswang ang kanilang mahal sa buhay. At ikinukwento nila yung kanilang mga naobserbahan at naranasan. Kaya doon sa kanilang nayon, sa tuwing lalabas ang mga tao ng bahay, ay may dala silang mga bayong. At naroon sa loob ng bayong yung mga kasangkapan, mga armas na pangontra nila sa mga aswang. At ayon pa kay tatay, silang magkakapatid ay mayroon ding pangontra. Bigay daw iyon ng kanilang ama. Pero hindi nila tiyak kung ano talaga yung bagay na iyon na nasa loob ng kulay itim na tela. Minsan, habang papauwi sila ng kanyang pinsan mula sa paaralan, ay naisipan nilang manguha pa ng bayabas sa daan. Kung kaya, mas lalo pa silang natagalan. At nang mapansin nilang mapadilim na, ay saka pa lamang sila nagbadalik. Pauwi kanila tatay ay may bahay silang madaraanan na nasa gilid mismo ng daan. Yun lang ang natatanging bahay na nasa tabi ng daan doon sa bukid. Hindi kasi sila noon sa bayan nakatira. Sa halip ay doon sila nakapagpatayo ng bahay sa bundok. Naroon kasi yung mga lupa ng angkan nila tatay. At yun na nga po, Sir Pipi, mayroong isang bahay silang madadaanan na nasa tabi po lamang ng daan. Nang malapit na sila doon, ay natigilan ang pinsan ni tatay na si Tio Badong. Kung kaya, pati si tatay ay napahinto na rin at naibali ang kanyang pansin sa tinitingnan ng pinsan niya. At laking gulat daw niya nang makita yung nasa bubungan ng bahay. Sabi pa ni tatay, ang unang pagkakaunawa niya sa kanyang nakita ay isa iyong higanting gagamba, dahil paasin na rin sa forma at pagkakaayos noon doon sa itaas. At kita rin niya kasi na mahaba ang mga kamay at paa noon, na higit ang bilang kaysa sa karaniwang tao. Kung kaya iyon yung unang pumasok sa isipan niya, mukha kasi talaga iyong gagamba. Sa takot nilang magpinsan ay hindi sila nagtuloy sa paglakad. Sa halip ay nagtago na muna sila sa masukal na bahagi sa gilid ng daan.
Mula sa kanilang pinagkukublihan ay kitang-kita nila yung nilalang. Abalang-abala iyon doon sa ibabaw ng bahay. At doon pa lang rin nila napagtanto na isa pa lang tao iyon. O mas tamang sabihin na isa pala iyong aswang. Gusto sana nilang ipagbigay alam sa mga taong nasa loob ng bahay ang ukol sa aswang na nasa kanilang bubungan. Pero nagdalawang isip silang magpinsan na baka sila naman ang mapagbalingan nito. Kaya hinayaan na lang muna nila. Matyaga silang naghintay doon. Lalo pa silang nakaramdam ng takot nang tuluyan ng pumalat ang dilim. Ginabi na talaga silang dalawa. Maya-maya pa ay bigla silang nakarinig ng ingay mula doon sa loob ng bahay. Nagkagulo na ang mga tao na nasa loob. Nung sumilip silang muli ay nakita nilang mabilis na ring kumilos yung aswang na nasa itaas at nagmamadaling tumalon mula doon sa bubungan. Pagbagsak noon sa lupa ay kumilos iyon ng napakabilis. Hanggang sa isang iglap ay nawala iyon. At ang tangi na lang nilang nakita, sabi ni tatay, ay baboy. Baboy na sumusunod sa kasukalan ng lugar. Hindi noon pinansin ang mga nakahambalang na halaman at nagdire-diretso lamang ito. Kaya hindi na iyon naabutan pa ng mga tao sa loob ng bahay. Nang makalabas sila ay wala na yung aswang. Para ng pula na naglaho iyon. Kwento ni tatay, hindi nila inamin yung tungkol sa bagay na iyon. Hindi nila sinabi na nakita nila yung aswang na nasa kanilang bubungan hanggang sa tumalon iyon at tumakas. Kakilala naman nila ang mga ito at matagal nang magkakaibigan ang kanilang mag-anak. Pero naisip kasi nilang baka sisihin pa sila kung bakit wala silang ginawa. Kaya nanatili lamang silang tahimik. Pagdaan nila ay nagpatay mali siya lamang sila at nagkunyaring papadaan pa lamang noong mga sandaling iyon. Nang batiin at pansinin sila ng mga ito, ay gumanti din sila ng pagbati. Tinanong sila kung bakit ginabi na. Kaya nagdahilan sila tatay at sinabing may ipinagawa ang kanilang guro. Muli silang tinanong ng mga ito kung may nakita pa raw sila o nakasalubong. Mabilis silang tumugon at sabay na napailing. Sinabi nilang wala. At pinanindigan nila tatay yung kanilang pagmamaang-maangan. Kung kaya, sila naman ang nagtanong kung bakit. Sinabi ng mga ito sa kanila na mayroong aswang na bumisita sa kanilang bahay. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay nagmadali na silang makauwi. Nanghiram na lang muna sila tatay ng ilawan doon sa kanila. Makalipas ang ilang araw, ay nabalitaan nila tatay na namatay ang isa sa kaanak ng pamilyang nakita nilang inaswang. Kaya kahit papaano ay nakaramdam si tatay ng pagsisisi at tila nakonsensya. Pero sabi naman ng pinsan niya, wala naman umanong magbabago kahit pa sinabi nila ang tungkol doon. Pero sabi ni tatay, naisip niya kasi baka napigilan pa yung aswang sa masamang balak nito nung nagkalakas loob lamang sila
na bugawin iyon o ipinakita man lamang ang kanilang presensya nung gabing iyon. Matagal-tagal din na panahong dinala ni tatay at kinimkim sa kanyang sarili ang pangyayaring iyon. Simula noon ay nagkaroon na siya ng matinding galit sa mga aswang. Lalo pa nga at yung naging biktima ng aswang ay yung bata na kapag dumaraan sila tuwing umaga at naroon iyon, ay kanila pa itong nakakausap at nakakalaro. Makaraan ang ilang buwan ay muling naulit ang pangyayari. Ng pagkakataon na iyon ay galing naman silang magpinsan sa bahay ng isa nilang kaibigan. At nang pauwi na sila at padaan na doon sa bahay, ay muli nilang nakita yung aswang na naroong muli sa bubungan ng mga ito. Nung puntong iyon ay hindi na umano nagdalawang isip pa si tatay na dumapot ng bato. Kahit pa nga pinipigilan siya ng kanyang pinsan at sinasabing huwag nang makialam pa. Pinagbabato yun ni tatay at pinagmumura. Sumigaw na lang rin yung pinsan niya na may aswang sa inyong bubungan. Lumabas kayo dyan. Mabilis pang napalingon yung aswang sa kanila at natigilang sandali. Nakita sila nito at nakita rin nila ang nakakatakot nitong itsura. Nagmamadali iyong kumilos at lumundag. Pagbagsak nun sa lupa, sa isang iglap lang ay naglaho na kaagad iyon sa kanilang mga paningin. Paglabas ng mga tao sa loob ng bahay ay wala na rin silang naabutan pa. Nang magtanong ang mga ito sa kanila, ay sinabi na lamang nilang nakakabilis ng aswang at mabilis na itong naglaho. Nagpasalamat naman ang mga ito sa kanilang magpinsan dahil sa pagmamalasakit na kanilang ipinamalas. Ngunit sadyang ang bawat gagawin nating aksyon ay may katumbas na reaksyon. Sabi kasi ni tatay, makaraan lamang ang ilang araw ay siya naman ang binisita at binalaka ng masama ng aswang na para bang ipinapaalam nito na nais gumanti dahil sa ginawang pakikialam ni tatay na marahil ay naudlot ang masamang plano nito nung nakaraan. Ayon pa sa kwento ni tatay, tanaw na niya ang kanilang bahay noong mga sandaling iyon nang bigla na lamang may mabilis na lumipad sa ibabaw ng kanyang ulo na kanya pa umanong naramdaman ang malakas na hangin hatid noon. Kaya mabilis siyang napayuko. Agad siyang napalingon upang alamin kung ano iyon. Ngunit wala siyang makita. Kaya dahil doon ay kinutuban na siya ng hindi maganda. Sumigaw na si tatay at humingi ng saklolo sa kanyang pamilya. Mabilis siyang tumakbo at walang lingon-lingon na tinumbong ang kanilang bahay. Saglit lang ay nariyan na rin ang kanyang mga kapatid at magulang. Agad nilang nabakas ang matinding takot kay tatay at pansin nila ang kanyang pamumutla. Sinabi ni tatay sa kanila na mayroong aswang na sumusunod sa kanya at binalak pa siyang atakihin ito. Buti na nga lang raw at mabilis siyang nakayuko at kanya iyong naiwasan. Pagkapasok nila ng bahay ay nagpahinga lamang sandali si tatay at tumulong na rin siya sa kanila. Pinaghandaan nila ang maaaring pagbabalik ng aswang. Naisip kasi nilang hindi ito titigil hanggat hindi nakakaganti kay tatay.
baka nagkaroon ito ng matinding galit dahil sa kanyang pakikialam. Matapos nilang makapaghapunan ay maagang nagpahinga si tatay dahil maaga siyang umaalis sa kanila papunta sa paaralan pagkat may kalayuan iyon sa kanilang mga magpipinsan at mga nagsisipag-aral doon. Si tatay ang pinakamalayo ang bahay. Hindi na raw nang malaya ni tatay kung anong oras na nung makatulog siya. Basta nagising na lamang dahil sa ingay na narinig ng magkagulo. Naalimpungatan siya sa malakas na boses ng kanilang ama. At isang pangungusap lang ang kanyang narinig ay malinaw na kaagad sa kanya kung ano yung dahilan ng kaguluhang iyon. Naroon na sa labas ng bahay nila yung aswang. Hinamon ito ng kanilang ama na magpakita at magduelo na lamang daw sila. Nilabas pa nga ito ng kanilang ama pero hindi iyon nagpakita. Katakot-takot na pang-iinsulto at mura ang inabot ng aswang mula sa kanilang ama. Sinabihan pa nga daw iyon ng duwag at traidor. Nang walang anumang naging tugon yung aswang, sa hamon ng kanilang ama ay pumasok na ito sa kanilang bahay. Nang mapansin ni tatay na maayos na ang lahat, ay muli na itong natulog. Paggising ni tatay ng mga alas 5 ng umaga, ay nagulat siya nang makita niyang wala nang isang panig ng kanilang bubungan. Malakas ang kanilang putok na binaklas iyon ng aswang. Dahil wala naman silang napansin na malakas na hangin noong nagdaang gabi. At kahit ganun lang ang pagkakayari ng kanilang bahay, ay hindi naman iyon mababasta-basta ng hangin lang. Na nang pumasok pa nga si tatay, ay kanya pang nakita yung mga bahagi ng kanilang bubong doon sa itaas na bahagi ng burol na nagkalat. Ilang beses pang naulit yung pananambang kay tatay ng aswang. Parang ayaw siyang tigilan nito. Pero hindi naman siya nito magalaw ng tuluyan dahil na rin sa pangontrang ibinigay ng kanyang ama na nasa kanyang katawan. Nung huli nga ay pumapasok na siya na mayroon ding dalang bayong, pati na rin yung kanyang pinsan. Natigil lamang ang ginagawang iyon ng aswang nung minsang abangan siya ng kanyang ama. Sabi ni tatay, wala daw siyang kaalam-alam na naroon pala ang tatay niya at nakamatsyag sa bawat niyang lakad. Tinataon kasi nung aswang na siya na lamang mag-isa ang naglalakad at wala na ang kanyang pinsan. At nang magpakita uli ito sa kanya, ay nasaan yung itong aso. Humarang ito sa kanyang daraanan. Kita niya yung galit sa mga mata nito at tila ba takam na talaga sa kanya na naglalaway. Kinuha ni tatay yung buntot pagi ng kanyang ama sa loob ng dala niyang bayong at sa isang kamay naman ay hinawakan niya ang isang balaraw. Hindi niya inaalis ang kanyang pagkakatitig doon sa aswang. May takot siyang nararamdaman pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Hindi siya nagpaday sa kanyang kaba. Nang wala nang sabi-sabi iyong kumilos at susunggaban siya. Kaya bumuelo si tatay para sa lubungin iyon ng hagupit at saksak. Pero bago pa iyon makalapit sa kanya, ay nakita niyang napaigtad iyon at namimilipit na bumagsak sa lupa. Mabilis iyong tumayo at pinilit na makalayo.
Pero alam ni tatay na malupa ang naging tama noon. Dahil na rin sa mga bakas ng dugo na nagkalat sa lupa. Napakatalim daw kasi nung itak na iyon ng kanyang tatay. Bukod doon ay may angkin din itong lakas, kung kaya alam niya sa kanyang sarili na kung nakabangon man iyon at nakalayo pa, ay bunga na lamang iyon nung pagkabigla at pagkataranta ng aswang. At matapos nga ang pangyayaring iyon, ay wala nang gumambala pa kay tatay. Hindi na naulit pa ang ginagawang pananambang sa kanya.